Hello mga tao, get ready with me dahil alis nga kami ng aking asawa. Luluwas nga pala kami papuntang Manila dahil aaten kami ng kasalan ng aking pinsan. Bali magko-commute nga lang kami sa pagbiyahe namin mamaya. Pero ang dapat talagang plano ay may service kami papuntang Manila. Kaya kinukondisyon ko na rin yung sarili ko dahil mapalaban ako sa mga posisyon ko sa bus. And syempre dapat hindi makalimutan ang mga nag-a-attract ng positive energy. And ayan, check ko muna kung okay na ba si Daddy O and ready to go. At ayan, nag-outfit check muna kami ni Mami Emmy. Bali isang hand carried bag nga ang dala namin. Dapat talaga ang gusto kong dalhin ay yung maleta. Ano namang si asawa ay ayaw ng maleta dahil OA daw. Kala mo naman siya ang magdadala. Bali lumakas nga ang ulan nung paalis na kami. Kaya medyo kinabahan din ako baka malakas ang alon mamaya sa pagbiyahe namin. Bali kasabay nga rin namin magbiyahe ngayon sila Ate May. Kaya dinaanan na rin namin sila dito sa kanilang bahay. At ayan, nandito na kami sa Calapan Pier. Every time talaga na nagta-travel kami, ako nagdadala lahat ng gamit namin. Bukod sa ayoko siyang mahirapan ay ayoko ding marinig ang kaligaligan niya pag nahihirapan na siya. Bali iba nga ang lakad nila Ate May dahil ipapasya nila si Baby Leia sa Ocean Park. Sobrang laki na talaga ng difference ng mga price ngayon sa pagbabiyahe. Dati yung 1,000 mo makakatawid ka na ng Mindoro at Manila. Kaya talaga kailangan nating magtrabaho para tuluyan na tayong yumaman. Bukod nga sa pagiging baggerman ko ay sekretary din ako sa tuwing may pipilapan. Ang laging rason sa akin ng asawa ko kapag may pipilapan ay pangit ang sulat niya ay mas pangit naman yung akin. O baka naman talagang tamad ka lang babe. At ito na nga, nakasampa na kami ng barko at kahit marami tayong dala ay nakuha ko pa rin mag-vlog. Siyempre, hindi natin ipapalampasin ang mga struggle natin sa buhay. Na kahit hirap ka na ay kailangan mo pa rin lumaban. Ay aroy ah. At ayan, dahil nasa barko na tayo, hindi natin palalagpasin ang mandatory cup noodles. Tuwing babiyahe nga kami, nagbabaon na kami ng cup noodles at bibili na lang kami ng tubig dito sa loob ng barko. Ewan ko ba pero bakit ang sarap-sarap talaga ng cup noodles pag nasa barko na. At ito, may dala rin kaming nilagang itlog at syempre may Himalayan salt. Mayaman! At syempre, hindi ko rin pinalagpas ang coffee dahil may 7-Eleven dito at coffee is life. Mga around 5 AM na nga din pala ito. Kaya nagkape na din talaga ako dahil wala akong balak na matulog. Hindi din talaga ako sanay na matulog sa biyahe. And syempre, yung asawa ko mahiluhin sa biyahe at antukin kaya gusto ko na mamonitor din siya. Ako lang ba yung sobrang nasasarapan sa cup noodles kapag kinakain ito sa loob ng barko? At ito naman ang pagkain ng buntis. Natuturoma siyang kumain ng cup noodles dahil sa tuwing kakain siya nito ay kinakabag siya. At ayan, kaya din naman talaga nataba ang tao ay taga-ubos ng tira ng buntis. Inubos ko na rin talaga yung tira niya dahil siya ay natulog na. Dahil nagsimula na umalis ang barko at nagsimula na rin na mahiluhan siya. Lumabas nga ako para kuhanan ng napakagandang view na ito. Pagpasok ko nga habang natutulog ang aking asawa ay nag-emote-emote muna tayo dito at feel na feel yung sun kiss. Ay aroy gid ah. At aring nga ay dumaong na ang barko at pupunta naman kami sa bus station. Ito nga si Leia ay napagod na sa paglalakad kaya ay sinakay na siya sa stroller. Konting panahon na nga laang ay kami ay mararanasan na rin ng ganito. Pagdating nga sa bus station ay naghiwalay na kami ng sakay nila Ate May at Kapwa Jess. Dahil sa Bendia nga ang baba nila at kami naman ay sa Cubao. Halos 3 oras nga kami naghintay na mapuno ang bus bago siya umalis. Kaya dito pa lang talaga sa bus station ay ngalay na ang buntis. At nung makababa na nga kami sa Cubao ay naghanap na agad kami ng CR dahil ihi na itong buntis. After nga makaihi ay sumakay na kami ng Grab dahil diretso naman kami sa SM North. At aray namang buntis na ito ay gustong-gustong nakabuka ka lagi. Banas na banas yata ang kipay. Pagdating nga sa SM North ay hinanap na agad namin yung kakainan naming restaurant. Nakita nga pala ito ng asawa sa TikTok kaya hinanap din agad namin. At ito nga sa Blake's kami kakain. At ito na nga mamimili na ang mga tiger ng kanilang mga kakainin. Talagang gutom na kami sa mga oras na yan. Bale may pa free crackers nga sila while waiting sa inyong mga orders. Bale ito nga yung mga in-order namin, ang ribs at saka steak. Sobrang gutom na din talaga kami dalawa. Dahil simula alas 4 pa lang ng umaga hanggang ngayong oras na ito ay alauna na. Medyo mahaba-haba nga yung tinagal ng biyahe namin. Kaya talaga sobra na yung gutom. Tawang-tawa nga din pala ako dito sa asawa dahil hirap na hirap siya sa paghihiwa. Habang naghihiwa ay sumasabay yung ulo niya. At ito na nga pala yung in-order naming wings. Pagkatapos nga namin kumain ay dediretso naman kami sa kondo ng ninang namin. Pali walking distance nga lang yan dito sa SM North. At ayan, nandito na nga kami sa kondo nila ninang at ito nalubong kami ng tita ko. Pagkadating nga, umupo na ang buntis dahil ngalay na ang likod niya. Pagkatapos naman ay hiniram ko ang plansya nila tita dahil aking ipaplansyahin ang aming mga susuotin mamaya sa kasalan. Ako talaga namamalansya ng mga damit namin sa tuwing may mga lakad kami. Dahil ang aking asawa ay hindi naman tamad dahil hindi lang talaga siya marunong. Pagkatapos ko ang mamalansya ay nakipagmaritesa muna ako kala tita. Sa oras nga na ito ay wala pa ang ninang namin dahil nagpapaayos pa siya sa labas. Dahil magnininang din siya sa kasal ng aking pinsan. O siya, sa part 2 ko na lang kayo sasama sa kasal. Hanggang dito na lang mga tao. Maraming salamat sa panonood nyo. Hanggang sa muli, paalam!